Mga kwento ni Thelmo. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa iyo mga giliw na tagapakinig. Ako po si Nico, at nais kong ibahagi sa inyo ang aking nakakapangilabot na karanasan noong magbakasyon ako sa aming isla. Hindi man ito mapaniwalaan ng ibang tagapakinig ay nagpatuloy pa rin akong maglakas loob na magbahagi ng aking sariling karanasan na masasabi kong tunay na nangyari sa buhay ko at sa mga nakasama kong pasahero. Taong 2007, nasa kolehiyo pa ako ng mga panahong yon. Buong akala ko ay wala na akong mababalitaan ukol sa mga aswang. Pero noong sumakay na ako sa barko patungo sa aming isla, ay may mangilan-ngilan akong naririnig na tsismisan ng mga pasahero ukol sa gumagalang aswang sa aming probinsya. Lumaki ako sa probinsya sa isla ng Quezon. Punong-puno din ng mga kababalagan ng aming lugar, lalo pa noong mga panahong nasa elementarya pa lamang ako. Eksaktong sem break noon na talaga namang napakarami naming pasahero. Halos mapuno ang upuan sa barko sa dami ng bakasyonista. Mahigit 1 oras bago dumaong ang barko sa pantalan. Bumaba kami at naganap ng aming mga masasakyan. Halos wala akong mga kakilalang pasahero na lula ng barko. At ang iba pa sa kanila ay mga bagong mukha na tila mga dayuhan. Mabuti na lamang at merong driver na ang biyahe ay patungo sa aming bayan kaya madali akong nakasakay sa kanyang tricycle. Eksaktong nasa loob na ako ng sasakyan sa bandang unahan nun. May nakasabay akong isang binatilyo, 2 matandang lalaki na nakasakay sa katabi ng driver. At paglingon ko, may isang magandang babae at isang babae ang nasa bandang likuran ko. Medyo umaambon pa nung makasakay na kami at halos magagabi na bago kami nakabiyahe. 1 oras ang igugol namin sa pagbabiyahe bago kami makarating sa mismong bayan namin. Dumaan pa kami sa maraming bakanting lugar, maging sa mga palayan. May bahaging mababato at bako-bakong daanan kaya naman nahirapan kami sa aming pagbabiyahe at halos mauntog-untog na kami sa tricycle sa paugtol-ugtol na pagmamaneho dulot ng masasamang daan. Panatag pa ang kalooban ko dahil may mga nadadaanan pa kaming kabahayan at marami pang poste sa daan nun. Hindi lamang ako komportable sa kinauupuan ko dahil naririnig ko sa bandang likuran ang makailang beses na pag-ubo ng pasaherong babae na nasa tingin ko ay nasa 20 anyos na. Sinisipon siya at mukhang may plema ang kanyang ubo at ramdam ko na masama ang kanyang pakiramdam. Palingalinga ako sa bandang likuran at napansin ko na nakatinging mabuti ang isang magandang babae sa naturang umuubong pasaherong katabi niya. May kakaiba sa mga tingin niya. Hindi yun normal at pangkaraniwan. Lalo na't mukhang hindi sila magkakilala. Para bang may kung anong takot ang bahagyang sumakop sa aking buong kalooban nun. Nakita ko na panay ang paglunok niya ng laway habang nakatinging mabuti sa umuubong babae. Hindi lamang yun ang naging obserbasyon ko sa kanya. Namimilog din ang kanyang mga mata at tila natatakam siya sa bawat naririnig at nakikita niyang malulutong na pag-ubo ng kanyang katabi. Medyo kinilabutan ako. Para bang baliw wala sa katinuan yung babaeng yon. Hindi mawala ang hindi ko pagkapakali. Hindi rin ako makapag-focus sa pwesto ko dahil panay ang paglingon ko sa bahaging likuran na naging daan para mapasulyap sa akin ang magandang babae na yon. Pagtingin niya sa akin ay doon ako lubusang kinabahan. Kitang-kita ko na namumula ang kanyang mga mata na parang adik at para bang nawala ang ganda niya.
bigla na lamang kumulubot at naging matanda ang kanyang mukha. Lumihis ako ng tingin at napansin ko na wala sa kanyang atensyon ng babaeng umuubo dahil abalang-abala nga ito sa kanyang nararamdaman habang nakatakip ng panyo ang kanyang bibig. Sa sobrang takot ay bigla akong bumalik ng tingin sa aking kinauupuan. Nilayo ko yung titig ko dun sa may babaeng yon. Lumingali nga ako sa paligid, ganoon din sa driver. At mukhang dumadaan na kami sa madilim na bahagi ng kalsada, kung saan mangilan-ngilan na lamang ang mga kabayan na makikita sa paligid habang tinatamaan ng ilaw ng tricycle nun. Gusto ko sanang bumaba noon at tingnang maigi kung namamalikmata lamang ako, pero kung nasa ang lugar man kami noon, alam kong hindi makakatulong. Inisip ko na lamang na sana ay namamalikmata lamang ako. At kung ganun man, sana ay makakarating kami sa aming pupuntahan nang matiwasay at ligtas. Yun na lamang ang pinanghawakan ko sa mga sandaling kinakabahan ako sa aking kinauupuan. Makalipas pang ilang minuto, dumaan na naman kami sa baku-bakong mababatong daanan, kung saan paputol-putol ang aming sasakyan at medyo umaalog-alog din ang aming katawan sa loob ng tricycle na yon. Bali nawala na sa isip ko ang takot, dahil nga parang hahampas yung ulo ng katawan namin sa bakal. Hindi pa rin kasi napapasemento ng iba pang daanan ng mga panahon na ito, kaya mahirap magbiyahe lalong-lalo na kung gabi. Dumaan pa kami sa paahon na kalsada, kung saan kailangan naming mangimbang dahil pataas ang daraanan naming kalsadang yon. Napapikit pa nga ako noon dahil doon ulit ako makakadaan sa ganong kalsada. Hindi kasi ako madalas umuuwi sa isla dahil abala din ako sa pagtulong ng mga kamag-anak ko na nagpapaaral sa akin at wala akong panahon para makapagbakasyon. Pagkatapos naming makaahon paitaas, parang pakiramdam ko ay hinahalukay ang bituka ko. Kumalma lamang at bumalik sa normal na kondisyon ang aking katawan noong nakadaan ng tricycle sa patag at sementadong daan, pero sinalubong naman kami ng malakas na buhos ng ulan. Biglang nagpreno ang driver sa isang tabi. Nagulat kami kung ano ang nangyari noon. Nakita namin ang driver na nagmamadaling nagtungo sa may labasan ng tricycle. Tinakpan niya ng tarapal ang aming pwesto para hindi kami tuluyang mabasa ng malakas na ulan. Gayun din sa bandang likuran. Kung kaya't, lalo akong nadalawang isip nun. Dahil, nung naging kulob na kami sa loob, parang hindi naging kaaya-aya yung amoy bigla. Para bang may amoy ng kung anong patay na hayop sa loob, o may nakaapak ng kung anong dumi sa may kalsada na napakabaho nun. Sa pagkatuliro ng isip ko sa kung anong naaamoy namin sa loob, na maski ang katabi ko ay nagtakip ng ilong, bahagya akong napatingin sa bandang likuran. Kita ko na talagang nag-iiba na ang aura ng kung sinong magandang babae kanina. Sinipat ko pa siya nun. At nang magtama ang parang kung anong liwanag ng poste sa may labas, kitang-kita ko at takang-taka ko. Punong-puno ng laway ang bibig niya na tumutulo na hanggang sa baba niya nun, habang inaamoy-amoy ang katabing inuubong babae na magtataka ka talaga kung bakit hindi niya napapansin ang babaeng katabi niya nun. Nagmadali akong nangapa sa bag ko. May nakuha akong rosaryo sa bandang bulsa. Bigay ito ng tiyahin ko sa akin. Madalas kasi silang pumunta ng Roma nun. May bendisyon ito. Kinuha ko ang rosaryo at ibinigay sa babaeng umuubo. Baga siya nagulat dahil bakit rosaryo ang inabot ko sa kanya, pero
Hindi na rin siya nagtanong gawa ng mukha talagang masama ang pakiramdam niya noon. Gayunpaman, tinanggap niya ito. Nagpasalamat. Pagkabaling ko ng atensyon ko sa babaeng katabi niya, gulat na gulat ako na bakit parang walang epekto man lamang sa kanya ang presensya ng rosaryo. Hindi man lamang siya natinag sa kanyang kinauupuan. Wala man lamang siyang ipinakitang takot habang nakatingin sa hawak na rosaryo ng kanyang katabi. Bagkus, Sir Seth, ang ginawa ng babaeng yun, tumitig sa akin at ngumisi. Na tila ba nangaasar? Para bang alam niya ang pinaplano ko at sinasabi nito na hindi ako nagtagumpay. Walang ano-ano, biglang nagpreno ang tricycle. Kamuntik na akong mapampas sa bakal nun. Huminto ang tricycle. Bumaba ang isang pasahero sa gawing katabi ng driver nun. Noon ko lang napagtanto na nakatulog na pala ang katabi kong binatilyo. Naalimpungatan lamang siya sa pagkakahinto ng driver. Nag-angat siya ng tingin at binuklat ang tarapal. Inilabas niya ang kanyang ulo at dumungaw siya sa may labas nun. Siniyasat ang buong lugar at nang makasigurado siya na malayo pa sa kanyang destinasyon, saka pa lamang siya bumalik sa kanyang pagkakaupo pero napansin niya akong palinga-linga sa aking bandang likuran. Kaya naman sinundan niya ng tingin ang babaeng tinitingnan ko. Pinagmasdan niya itong mabuti, Sir Seth. Gulat na gulat ako ng yung babaeng nakatitig sa akin na yon, yung naglalaway. Nung titigan siya ng binatilyo, bahagya itong yumukod. At pagkatapos ay lumihis ng tingin na para bang iniiwasan ang mga titig ng binatilyo na yon. Naguluhan ako at nagtaka ko anong meron sa kanya. Siyempre, natakot din ako bigla. Naisip ko sana nagpasundo na lamang ako noon. Para bang ang daming nangyayari sa isang oras na biyahe na yon. Nanumbalik na rin sa normal ang mga mata ng babaeng nilalang. Ganun na ganun kabilis lang. Nahihiwagaan talaga ako ng mga oras na yon. Kung anong klaseng ang meron ng binatilyo na yung rosaryo nga walang talab sa nilalang pero bigla na lamang umiwas yung babae. Lumipas ang ilang sandali. Sinenyasan ako ng binatilyo na umayos ng pagkakaupo dahil baka masaktan ako kapag nakadaan na naman kami sa lubak na daan. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Umupo ako ng maayos pero bago pa ako humarap sa daan, naramdaman ko na tila ba may kinukuha siya sa loob ng bag niya. Habang naghahalukay ng bag itong binatilyo na ito, pagalaw ng pagalaw naman ang babae sa likod na para bang hindi mapakali. Nakikiramdam ako pero hindi ako nagpapahalata. Nagdadasal pa rin ako habang nananahimik at nagmamatsyag sa isang tabi. Ninais ko na rin na makarating kami sa bayan para makauwi na ako sa bahay namin. Madilim pa rin ang paligid. Panay puno ng saging at puno ng niyog ang nakahilera sa bawat kanto. Talahiban at mga bakanting lote ang nalalagpasan namin noon. Makaraan ng ilang minuto, nagulat ako nang magsalita ang babaeng maganda na nasa likuran sa malumanay at malamig na tinig. Nagpapababa siya sa may bahaging tulay ng kinahulasan nun, na noong mga panahong yon ay pinaniniwala ang kinatatakutang tulay kung saan pinamumugaran ng mga masasamang elemento. May ilan pa akong naririnig na mga kwento ng matatanda sa amin
na minsan ay may lasinggerong dumaan sa tulay na yon, na bigla umanong may lumitaw na babaeng nakaputi at naglakad sa naturang tulay. Sa sobrang takot ng lasinggero ay kumaripas ito ng takbo at tuluyang nawala ang kalasingan na dulot ng alak sa kanyang katawan. Simula nang maganap ang pangyayaring yon, ay tinawag na kinahulasan ng tulay na hango sa salitang hulas o taong nawala ang kalasingan. Kinatatakutan pa ng iba pang mga nagbabiyahe ang tulay dahil maraming mga sasakyan ang naaaksidente sa lugar na yon. Hanga naman ako sa driver namin dahil kahit madilim sa lugar na yon at medyo maulan, ay hindi man lamang siya kinakitaan ng takot at talagang nagserbisyo sa amin para maihatid kami sa aming mga tahanan. Saglit na huminto ang tricycle pero lumagpas pa ito sa mismong tulay ng kinahulasan. Gusto sana ng babae na pabalikin sa tulay ang driver pero hindi ito nakinig nun. Hinayaan niyang maglakad ang babae. Paliwanag niya, malapit lang naman umano at hindi ganoon kalayo ang distansya sa tulay. Isa pa, naniniwala siya sa kanyang kumpare na kung hihinto ka sa gawing daan ay huwag nang titigil sa may bahaging tulay kung ayaw niyang maaksidente nun. Inakala namin na magtatalo sila ng babae pero hindi kaagad kumibo ang babae mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko malaman kung anong gusto niyang mangyari pero nang humarap siya, bigla niyang sinira ang tarapal sa gawing likuran. Gayon din sa may harapan, gamit lamang ang kanyang mga kamay. Saglit kaming nagsigawan at gusto na sana naming bumaba sa sasakyan. Pero isang malaking kalokohan yun dahil tiyak na kung ano man siyang uri ay hindi kami magiging ligtas sa labas ng tricycle na yon. Pero nagulat kami nang binuksan ng binatilyo ang zipper ng bag. Tumambad sa harapan ko ang 2 piraso ng Carmen de Guerra. Gayon din ang 2 matulis na kawayan. Inilabas niya yon at bumaba sa may tricycle. Nasa bandang likuran na ang babaeng yon. Pilit niyang hinahatak ang babaeng ubo ng ubo. Gulat na gulat kami dahil napakalakas niya. Talagang napatulala kami noon at hindi namin alam kung ano ba ang nangyayari. Hinatak niya ng napakabilis ang babae. Pero mabilis siyang hinampas sa tagiliran ng binatilyo. Biglang umangil ang dalagang yun na para bang isang asong nasasaktan. At eksaktong pagbuka ng kanyang bibig, hinampas ng binatilyo ang 2 Carmen de Guerra, papasok sa bibig ng dalagang yon. Sa mga hindi nakakaalam ng Carmen de Guerra, ito ay pulang tela na maliit na may lamang kung ano-anong panlaban sa masasamang elemento. Kitang-kita ko ang buong pangyayari, Sir Seth. Lumabas ako ng tricycle. Halos magwala ang babae na para bang hindi niya malaman kung iluluwa ba niya o lulunukin ang kung anong nailagay sa bibig nun. At bago pa siya makabawi, nagmadali ang binatilyo na sinabihan ng driver na paandarin ang sasakyan. Sumunod ang driver. Dali-dali kaming pumasok sa loob ng tricycle. Hinatak namin ang babaeng may sakit na gustong kunin ng babaeng yon. Papasok sa pinakaharapan ng tricycle na yon. Kahit ganun ang nangyari sa babaeng yon, napakalakas niya, Sir Seth. Dun ko na parang nagising ako sa katotohanan na hindi normal na tao yon. Dahil kahit tumakbo ang tricycle papalayo, mabilis itong hinabol ang tricycle na yon. Napakapit siya sa may bakal ng sasakyan sa may bandang likuran. Pero may inilabas na isang dakot na asin ng binatilyo. Buong lakas niyang inihagis ito sa direksyon sa may likuran.
At nang matamaan ng dalagang yon, nagwala ito na tila ba nahahapdian sa tumatama sa balat niya. Tuluyan siyang nakabitaw hanggang sa mapabagsak sa lupa nun. Dire-diretso ang tricycle hanggang sa makalayo na kami sa gawing kinahulasan. Nakahinga na kami ng maluwag noong makarating na kami sa isang istasyon ng gasolina, kung saan may mangilan-ngilan na ring kabahayan ang nasilayan namin. Bumakas ang ngiti sa aming mga labi, dahil sa wakas, makakarating na kami sa bayan. Habang binabagtas namin ang daan ay kinuwento sa amin ng binatilyo. Naapo pala siya ng isang albularyo na malapit din ang bahay sa bayan at kilala din na tagapatay ng mga aswang noong kabinataan niya. Naramdaman din pala niya ang presensya ng nilalang kaya naman hindi siya nagpahalata nun. Pinakiramdaman niya ito kung talagang pasahero lang o may gagawin itong hindi maganda. Halos hindi pa ako makapaniwala sa mga sinabi niya na binakuran niya kami. Kaya hindi magawang makaatake sa amin ng mga pasaherong nasa loob ng sasakyan. Lalong-lalo na ang babaeng katabi nito na may sakit sa may bandang likuran. Nabanggit niya sa akin na kung hindi pa ako umayos ng pagkakaupo, baka umano nakatsyempo ang nilalang na makalmot ako dahil unti-unti nang nagbabago ang anyo nito habang nakaupo sa may likuran nun. Noong mga time na yun, di ba? Parang nahihipnotismo ako at natutulala lamang sa pagbabagong anyo niya. Ayon pa sa binatilyo, inaasahan na niyang magiging agresibo ang nilalang pero hindi niya sukat akalaing magagawa pa nitong pagtangka ang patayin ng pasaherong may sakit sa gawing likuran. Kahit na naselyuhan niya naman na ito. Doon niya napatunayan ang pagiging matyaga ng dalaga. Kaya naman gumawa na rin siya ng paraan para hindi na ito makapamansala pa ng iba. Nakarating na kami sa may daan patungo sa simbahan nun. Lumiko ang sinasakyan naming tricycle at dumako kami sa bukana ng Pede Road, kung saan bumaba ang binatilyo. Ganon din ang isa pang pasahero na nakaupo sa katabi ng driver. Nagpasalamat ako sa binatilyo sa pagkakaligtas niya sa mga buhay namin bago ako nagpaalam sa kanya. Matapos noon ay pinaandar na muli ng tricycle ang sasakyan at nagtungo naman kami sa gawing palengke kung saan bumaba ang babaeng may sakit. Tumigil na rin ang pagulan. Basa ang buong kalsada. Napanatag na ang kalooban ko dahil napakarami na ring poste sa bawat kanto at may mangilan-ngilang mga barangay tanod ang naglalakad sa daan. Nagpatuloy sa pagbabiyahe ang driver hanggang sa makarating ako sa aming bahay. Nang makababa ako sa tricycle, iniabot ko ang bayad at nagpasalamat sa driver noon. Pero bago pa ako kumatok sa pinto ng bahay, ay nabanggit sa akin ng driver na uuwi na siya sa kanilang bahay at hindi na siya muling magpapaabot ng gabi sa pagbabiyahe, lalong-lalo na sa daanan na yon. Dahil sa matinding kilabot na naranasan namin sa nilalang sa may tulay ng kinahulasan. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya. Binilinan ko siyang mag-ingat bago po ako tuluyang kumatok sa pinto ng bahay. Inabot ako ng 2 linggong bakasyon. Inikwento ko sa mga kamag-anak ko yung mga nangyari nun. Ayon sa kanila, parang normal nga lang daw talaga yon. Nung makabalik na muli ako sa syudad, hindi ko pa rin malis sa alaala ko ang nakakatakot na ikwentro ko sa nilalang. Hinatid nga ako ng mga magulang ko doon sa Pantalane para makasiguradong maayos ako makakauwi. Nadala ko ang mga alaala ko hanggang sa makapangasawa ako at magkaroon ng anak. At sa tuwing umuuwi ako sa isla para bisitahin ang aking mga magulang at mapadaan sa naturang tulay ng kinahulasan, ay hindi ko maiwasang magtayuan ng balahibo ko sa buong katawan. Kahit napakatagal nang nangyari, ay tila nananariwa pa rin sa aking balintataw ang mga pangyayari
sa tuwing naiisip ko ang babaeng nilalang na nakasakay sa tricycle at nagpababa sa tulay ng kinahulasan at kamuntik pang makapagdulot sa amin ng kamatayan.